Hey guys! Magandang hapon. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Kamusta po kayo ka-OG? Andito na naman nga po ako si Gandara, ang inyong ka-Legitary Gods na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Legitary Gods. And for today's video, ang ating nga pong tatalakayin ay pumapatungkol dito sa bagong darating sa Itbulaga. So, excited na po ba kayo, mga ka-Legitary Gods? Syempre, bongga yan, ka-OG. Dahil sa muling pagdating ng Itbulaga po sa TVJ, ka-OG, muling pagbabalik ng Itbulaga, ay inaasahan po ang malaking pagbabago na mangyayari and improvements sa show or sa programa. Na kung saan ay eto nga daw po ang magiging labanan na ngayon, hindi na title kundi programa. Samantala, narito naman po ang chismis alert ng TVJ ka-Legitary Gods. Miles may inamin, ni-reveal sa cellphone niya. Ni-reveal sa cellphone niya. So, napanood nyo na po ba guys ang new vlog alert na ito ng TVJ? So, punta lamang po kayo sa TVJ official YouTube channel and may bago pong vlog sila na in-upload ngayon na inaabangan naman ng marami dahil namimiss po nila yung mga ganitong ganitong mga vlogs ng TVJ para aware din and updated po tayo sa mga kaganapan sa buhay nila outside or behind the camera pala, ka-OG. Samantala, narito naman pag-usapan po natin ang patungkol dito sa news segments mula po kay Big TV Entertainment. Pa-follow na lang po ng page niya. So, big news. Paparating na ang bagong segment ng Legitary Gods. Abangan. So, ito po yung mga nakalagay ng mga kasalukuyang bahagi. So, Girl in the Club premiere in January. So, ito po ang magiging bagong segment, ka-OG, ng TVJ di umano. And, ngayong January na ito, ang TVJ busy din po kasi talaga. Nagme-meeting sila, kaya ng sinabi ni Bossing kung bakit alas 5 na nandun pa rin po sila sa studio. Nagme-meeting sila kung ano yung magandang gawin, ipalabas para mas mapaganda po ang programa. And base dito ay ito po ang bagong darating at paparating na bagong segment sa ating lahat. Samantala, ang iba pa pong mga Legitary Gods ay looking forward din po sa mga bago pang segments na lalabas na magpapaganda lalo sa programa. Sabi ko nga po sa inyo ay maliban po sa title kasi amoy na daw po na malakas ang laban ng TVJ ay parang ang mas banggaan ngayon ay pagandahan ng show, ng programa at ng ratings. So, syempre, dito tayo sa dalawang original. Dapat ang magkapanagpo. Ang tahanang pinakamasaya, inaasahan na sila po ay mangongolelat sa kanila pong programa. Anyway guys, narito ang bagong logo ng TVJ na napakaganda. So, blinard po nila yung mga dating logo ng TVJ. Grabe nga yun. Simple, pero ang lakas ng dating. Iba talaga ang original Legitary Gods ka-Legitary Gods. So, eto na kaya ang mismong launching ng logo, ka-OG, ng Itbulaga or pansamantala pa rin lamang po ito sa ngayon. Abangan natin yan, ka-OG, kasi sabi po ni Chaco De Leon ay abangan ang relaunching ng tunay at bagong logo ng Itbulaga. Samantala, sabi naman dito ni Manuel Ponce, Miss Gandara, dapat dyan sa mga host ng tahanang puno ng anay at mga halos host at GMA mag-move on na lamang sila, tigilan na ang TVJ. Sa tingin ko, tuloy pa rin naman sila sa kanilang show na tahanang puno ng anay. Maliban na lamang kung patalsikin sila ng GMA at palitan ng ibang show. God bless, move on na lang para maayos na lahat. Yes, yan din ang palagay ko na mukhang ang GMA at ang Tape Inc. ay patuloy po ang partnership. Patuloy na magkakampihan, patuloy ang kasunduan. Feeling ko magkakaroon pa yan ng contract signing again para sa another contract agreement ng Black Time, kumbaga, ka-OG. And pwede rin naman na hindi na
Lalo na kung muling madadamay na naman ang GMA Network sa gulo na, ginagawa ngayon ng Tape Inc. Until now, ayaw pa rin po talaga nilang tigilan ng TVJ. Patuloy po nilang pinaglalaban. Ang titulong Itbulaga, aapila pa din daw talaga sila. Kahit ang dami nang nagsasabi na tama-tama na Tape Inc. na kipaglaban na kayo, sinubukan nyo ng ilaban ang Itbulaga pero hindi talaga umubra. So, ang pangalan lamang nitong sa Attorney Maggie ay nakakaladkad lamang lalo. So, kung susuko na lamang sila, bawas gastos and aksaya ng panahon at oras, di ba? Samantala, sabi naman dito ni Vince Sanity, may kanya-kanyang commitment ang mga Dabricans outside ng Itbulaga. For example, si Maine, sometimes busy endorsing yung business nila ni Kong Archo. Si Bossing naman ay may sitcom sa GMA. Si Karen naman ay busy sa school, kaya okay lang na recorded sometimes ang Itbulaga. Yes, para sa akin wala naman pong kaso kasi kahit po pre-recorded lamang ang napapanood natin minsan, lalo na pag Monday to Wednesday, ay hindi naman po naapektuhan ng ratings. Kumbaga, recorded, replay, or ano pa man ang napapanood natin tuwing tanghali ay hindi po tayo nagsasawa na panoorin. Hindi po tayo nauumay, Collegiate Dabricans. Ganyan po kamahal ng mga Dabricans ang TVJ. Nakasuporta po parate. So for me, walang kaso kahit pre-recorded pa lamang po yan. Sa mga nagre-reklamo siguro, ay lawakan pa po natin ang atin pong pangunawa na marami din pong isinasaalang-alang ang TVJ. So, para sa akin, ang mas importante itong pag-aaral ng mga bata, si Karen and Raisa, para mabigyan po ng space and hindi mapabayaan din at the same time. Siyempre, Monday to Saturday kaya yan. Yan, trabaho po nila yan. So, maapektuhan din, may stress din sila at the same time. Lalo na kapag gahol na gahol sila sa mga projects. So, importante din na talagang may pahinga ang legit Dabricans. So, okay lamang po yan for me. And dahil dyan, mas lalo ko nga pong hinahangaan ng TVJ. Samantala, sabi naman dito ni Miss Risa Dia, hello Miss Gandara, thank you so much for the update. As always, nang makita ko ang clip ng pagkakamali ni Yorme, si Buboy ay talagang KSP. Kulang sa pansin, napakagaslaw at laging nakasigaw. Nakakairita. Kaya hindi ako nagsisisi na hindi ko sila talaga pinapanood. About sa pagiging magaslaw nitong si Buboy, okay lang sana pero merong merong something na nakakairita talaga panoorin siya. Meron kasing magaslaw na okay lang, masaya panoorin. Parang alam niyo yon, yung isang mamahaling bagay na pag sinuot mo bagay sa'yo, social, classy, meron namang mukha ka pa ring basahan. So, yun yung masisay ko dito. Okay lang yung magaslaw, pero si Buboy, iba talaga yung awaran niya iba. Sabi nga po ninyo, nakakairita lang panoorin itong si Buboy Villar. Siguro tama nga lang yung sinasabi nilang iba na dugyot talaga sa paningin. Samantala, sabi naman dito ni Reynovic, magandang gabi, hapon. Noong malaya pa silang gamitin ng trademark, mga self-proclaimed sila na 44 years na daw sila. Akala mo naman ang laki ng inaambag sa industriya, pero ngayon, panalo na talaga ang Tito Vic and Joey sa korte. Biglang bawi sila na hindi daw dapat tawagan na longest running ng time show ang Itbulaga. Nagpapakita lang kayo. Nagpapakita lang na kayong lahat dyan ay kasikatan lang ng ibi ang hangad nyo. Kaya gusto nyo makuha ang trademark. So, ayun na nga porke nanalo po ang TVJ, bigla nilang babawiin na hindi daw dapat tawagin longest running ng time show ang TVJ. Samantalang dati nung nasa kanila, grabe, sila daw ang longest running time show, 44 years na daw sila. Kala mo ang laki ng naiambag. Kung sa bagay, ganun nga siguro talaga. Pag talo na hahanap na lamang po ng butas. Tingnan nyo ngayon, hindi daw pwedeng tawagan ng TVJ na longest running ng time show or ang Itbulaga. Sapagkat palipat-lipat daw ng network. Network ba ang basihan? Hindi naman po sinabing longest staying
network ang pinag-uusapan, kundi yung mismong show, hindi po network. Ihiwalay natin yan. Ewan ba, nakakaobob lalo ang mga komentong mga ganitong klaseng komento. Parang madadamay ka sa pagiging obob ng mga ito. Anyway, ayun nga, yun lang ang aking update sa hapong ito, guys. Bago po tayo masira ang araw. Charis. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.